Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang araw po sa inyo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lolo Sakay. Sa totoo lang ay hindi ko akalain na sa edad kong ito, ang mga karanasang pilit kong ibinabaon sa limot ay muling mabubuhay dahil sa mga kwentong naririnig ko sa inyong programa. Sabi nga nila, ang nakaraan ay parang anino. Gaano man kabilisan ang takbo, laging nakasunod sa iyo. Lalo na kapag ang araw ay nagsisimula ng lumubog. Bago ko simulan ang kwento ng katatakotang bumalot sa sitio Sombrero, hayaan niyo muna akong magpakilala. Sino nga ba si Sacario bago siya naging Lolo Sakay ng subdivision? Noong kabataan ko, Papa Dudut, ako ay isang pulis. Hindi lang basta pulis, kundi isa sa mga laging nade-deploy sa mga hotspot na lugar. Sanay ako sa putukan, sanay ako sa habulan, at higit sa lahat ay sanay akong tumingin sa mata ng mga kriminal na walang takot pumatay. Akala ko noon ay nakita ko na ang lahat ng uri ng kasamaan. Akala ko ang bala ng baril ang pinaka nakakatakot na bagay sa mundo. Pero nagkamali ako. Dahil ang totoong takot pala ay hindi nanggagaling sa ingay ng putok, kundi sa katahimikan ng isang bagay na hindi mo nakikita pero alam mong nandyan. Nang mag-retire ako ay pinili namin ang asawa ko na lumipat sa isang lugar na tahimik. Gusto ko nang iwan ang ingay ng Maynila. Doon kami napunta sa sitio Sombrero. Ang sitio Sombrero, Papa Dudut, ay isang resettlement area. Alam mo naman ang mga ganitong lugar, bago pa lang tinatayo, hindi pa sementado ang lahat ng kalsada. At ang mga bahay ay dikit-dikit pero napapaligiran ng masukal na gubat. Ang subdivision namin ay nasa paanan mismo ng isang madilim na bundok. Kung titignan mo ang bundok na yon sa hapon, parang may kung anong higante na nakadagan sa aming lugar. Ang mga puno ay naglalakihan at ang ihip ng hangin ay laging may dalang amoy ng basang lupa at lumot. Noong una ay payapa naman. Pero dahil bago pa lamang ang komunidad, kulang sa ilaw ang mga kalsada. Tuwing sasapit ang alas 6 ng gabi ang sitio Sombrero, ay nagmumukhang isang ghost town. Diyan na nagsisimulang magkaroon ng mga problema. Nagsimula sa maliit na bagay. Nawawalang tsinelas, nawawalang labada, hanggang sa naging mga mamahaling gamit at mga alagang hayop. Ang nakapagtataka, walang nakakakita sa magnanakaw. Ang tanging naririnig ng mga residente ay ang malalakas na kaluskos sa bubong at ang kakaibang huni ng hayop na hindi mo malaman kung aso ba o ibon. Dahil sa background ko bilang dating pulis ay hindi ako pwedeng manatiling nakaupo lamang
habang ang mga kapitbahay ko ay natatakot. Isang gabi ay pinuntahan ako ng Homeowners Association President na si Mang Carding. "Sakay," sabi niya sa akin habang nasa tapat kami ng aking munting bakuran. "Alam namin gusto mo nang mamahinga, pero ikaw lang ang may karanasan dito. Tulungan mo naman kaming mag-organisa ng mga tanod. Hindi na nakakatulog ang mga tao. May mga naririnig silang kakaiba. Ang mga nakawan ay hindi na biro." Sa totoo lang, Papa Dudut, ayaw ko na sanang bumalik sa ganong trabaho. Gusto ko na lamang mag-alaga ng mga tanim na sili at makipaglaro sa mga apo ko. Pero nang gabing yon, habang nag-uusap kami ni Mang Carding, may narinig kaming kaluskos mula sa itaas ng puno ng mangga sa tapat ng bahay ko. Itinapat ko ang aking flashlight, pero wala akong nakita kundi ang naglalakihang dahon. Ngunit ang kakaiba, ang hangin na dumadaan ay amoy malansa. Amoy ng isang bagay na matagal nang patay. Doon ako napapayag. Sige Carding, ako nang magiging chief tanod. Pero kailangan ko ng mga taong matatapang at mapagkakatiwalaan. Sa unang gabi ng aking pag-upo bilang chief tanod, doon ko nakilala ang isang lalaki na magiging malaking bahagi ng kwentong ito, si Mang Tino. Si Tino ay nakatira sa dulo ng kalsada, malapit sa bukana ng gubat. Siya yung tipo ng tao na hindi mo mapapansin sa isang crowd. Tahimik lamang siya. Laging nakayuko at parang laging may malalim na iniisip. Noong nag-call for volunteers ako para sa mga tanod, siya ang unang lumapit sa akin. "Sir Sakay," tawag niya sa akin. May boses siyang parang hinihingal, mahina pero malinaw. "Gusto ko pong sumama sa ronda. Kabisado ko ang pasikot-sikot dito, pati ang mga daan paakyat sa bundok." Pinagmasdan ko si Tino. Mukha naman siyang matino. May bitbit siyang isang malaking sako na nakasabit sa kanyang balikat. "Anong laman yan, Tino?" tanong ko. Ito po ba?" Ngumiti siya ng bahagya pero ang mga mata niya ay hindi tumatawa. "Mga gamit lang po. Flashlight, tali at kaunting pangdepensa. Mahirap na po, baka may makaharap tayong hindi po natin inaasahan." Dahil kailangan ko ng tao ay tinanggap ko si Tino. Hindi ko alam noon na ang pagtanggap ko sa kanya ang magiging mitsa ng isang misteryong susubok sa lahat ng natutunan ko sa batas at sa buhay. Ang sitio Sombrero, Papa Dudut, ay hindi lang pala isang resettlement area. Ito ay naging isang labirinto ng mga lihim. Tuwing gabi habang naglalakad kami ni Tino sa madidilim na iskinita, nararamdaman ko na ang bundok sa aming likuran ay parang humihinga. At sa tuwing lilingon ako kay Tino, laging may distansya sa pagitan naming dalawa. Distansyang puno ng mga bagay na hindi niya sinasabi. At mga bagay na hindi ko pa nakikita. Papadudot ang unang gabi ng aming pagroronda ay parang isang pelikula na unti-unting lumalabas ang kulay mula sa pagiging itim at puti. 10:00 ng gabi ang usapan sa tapat ng guardhouse na gawa lang sa tagpi-tagping kahoy at yero. Nagtipon-tipon ang 12 lalaki mula sa iba't ibang phase ng subdivision. Dala-dala nila ang mga kung ano-anong pwedeng ipangdepensa. May hawak na batuta, may dalang tubo at ang iba ay may itak na nakasukbit sa bewang. Pero sa gitna ng ingay at huntahan nila ay nandon si Mang Tino sa isang sulok. Nakasandal sa poste, yakap-yakap pa rin ang kanyang malaking sako. Hindi siya nakikihalubilo. Nakayuko lamang siya at tila may pinakikinggan sa hangin. "O mga kasama, makinig muna kayo. Simula ko.
gamit ang boses pulis ko na nakasanayan ko na. Hindi tayo rito para makipag-away lang. Ang layunin natin ay maging mata at tenga ng Sitio Sombrero. Kapag may nakitang kahinahinala, sumipol o sumigaw, huwag susugod ng mag-isa. Naghati-hati kami sa 3 grupo. Pinili kong isama si Tino sa grupo ko, kasama ang 2 pang residente na sina Enteng at Garto. Gusto ko kasing obserbahan itong si Tino. May kung ano sa kanya na hindi ko mabasa, Papa Dudut. Bilang dating investigador, ang kutob ko ay bihirang magkamali at ang kutob ko kay Tino ay parang kape. Maitim at matapang. Habang binabagtas namin ang Phase 3 kung saan ang mga bahay ay hindi pa tapos at napapaligiran ng matataas na talahib, nagsimula nang maramdaman ang bigat ng atmosphere. Walang kuryente sa parting yon. Ang tanging liwanag ay mula sa aming mga flashlight na tila kinakain ng sobrang kapal na kadiliman. Sir Sakay, narinig niyo yun? Bulong ni Enteng at halatang nanginginig pa ang boses. Tumigil kaming lahat mula sa madilim na bahagi ng isang construction site. May narinig kaming kaluskos. Pero hindi ito kaluskos ng tao. Tunog ito ng mga kuko na kumakalmot sa semento. Itinutok ko ang flashlight ko sa direksyon ng tunog. Sa dulo ng liwanag ay may nakita kaming anino. Isang nilalang na tila aso. Pero ang laki ay hindi naman normal. Ang balahibo nito ay tila uling sa itim. At ang mga mata nito, Papa Dudut, hindi ko makakalimutan. Kulay pula na parang baga na nagniningas sa kadiliman. Sigbin! Sigaw ni Gardo sabay urong. Bago pa man ako makakilos, ang nilalang ay mabilis na tumalon patungo sa talahiban. Ang bilis nito ay hindi makatao at hindi rin makahayop. Para itong hangin na dumaan lang. Pero ang mas nakapagtataka, Papa Dudut, nung lumingon ako kay Tino para utusan siyang habulin ang nilalang, wala na siya sa tabi ko. Tino, nasan ka? Tawag ko. Walang sumasagot, ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni na Enteng at Gardo. Makalipas nga ang 5 minuto ay biglang lumitaw si Tino mula sa kabilang bahagi ng kalsada. Bit-bit pa rin ang kanyang sako. Hingal na hingal siya, pero ang mga mata niya ay tila walang bahid ng takot. Saan ka galing? Tanong ko. Sinubukan ko pong unahan sa kabilang kanto, Sir Kakay. Sagot niya habang pinupunasan ng pawis sa noo. Pero mabilis talaga. Nawala na parang bula nang pumasok sa gubat. Ipinagpatuloy namin ang ronda pero doon ko napansin ang unang kakaibang detalye. Ang sako ni Tino na kanina ay tila magaan lang, ngayon ay parang may laman ng mabigat. May mga patak din ng likido sa ilalim ng sako na tumutulo pa sa lupa. Itinutok ko ang flashlight ko ng palihim. Dugo. Sariwang dugo. Naisip ko na baka nakahuli siya ng manok o kung ano. Pero bakit hindi niya sinasabi? Habang naglalakad kami pabalik sa guardhouse, dumaan kami sa tapat ng bahay ni Aling Marta. Nagkakagulo ang mga tao doon. Pagdating namin doon, namin nalaman ang masamang balita. Ang 3 kambing ni Aling Marta natagpuang patay sa loob mismo ng koral. Ang nakakapangilabot pa, Papa Dudut. Simot ang dugo ng mga kambing pero walang bakas ng pagkain sa laman. Isang malit na butas lang sa leeg ang makikita. Ang sigbin! Bumalik ang sigbin! Iyak pa ni Aling Marta. Habang ang lahat ay nakatingin sa mga patay na hayop. Napansin ko si Tino nakatayo lang siya sa dilim, malayo sa mga tao. Ang kamay niya ay nakahawak ng mahigpit sa kanyang sako. Hindi ko na lang binigyan pa ng mas malalim na atensyon, Papa Dudut.
Kung ang unang 2 linggo ng aming pagroronda ay puno ng kaba dahil sa mga nawawalang hayop, ang 3 linggo ang nagpabago sa takbo ng buhay sa Sitio Sombrero. Doon ko naramdaman na ang kasama naming halimaw ay hindi lang basta nagugutom. Ito ay nananakit na ng tao. Isang hapon bandang 5:00 kakatapos ko lang maglinis ng aking munting bakuran. Malapit nang lumubog ang araw at ang anino ng bundok ay dahan-dahan nang gumagapang patungo sa aming mga kabahayan. Biglang niyanig ng katahimikan ng isang matinis na tili. "Ang anak ko, si Junjun, nawawala ang anak ko." Agad akong tumakbo patungo sa kalsada. Si Aling Perla yon, ang labandera sa Phase 2. Nakaluhod siya sa gitna ng kalsadang putikan dahil sa ulan kagabi. Ang sabi niya, sandali lang daw siyang pumasok sa loob para kumuha ng tubig, pero paglabas niya, wala na ang kanyang 5 taong gulang na anak na naglalaro lang sa tapat ng kanilang pintuan. Sa loob ng ilang minuto nagtipon ang mga residente. Bilang chief tanod, agad kong sinuri ang paligid. Doon ko nakita ang mga ebidensyang nagpatayo ng aking balahibo. Sa basang putik sa tapat ng bahay ni Aling Perla, may mga bakas ng kuko. Malalaki, matutulis, at ang forma ay hindi naman sa tao. Pero ang mas nakapagtataka, ang mga bakas ay biglang napuputol pagdating sa gitna ng kalsada, na parang ang nilalang na gumawa nito ay biglang lumipad o naglaho sa hangin. Habang tinitingnan ko ang mga bakas ay narinig namin ang isang tunog mula sa madilim na bahagi ng gubat sa paanan ng bundok. Isang huni na hindi ko po makakalimutan. Parang huni ng ibon na hinaluan ng tawa ng aso. Napaka ngilo sa tenga, Papa Dudut. Para itong tinig na nanggagaling sa kabilang mundo. "Sakay, ano ang gagawin natin?" Sigaw ng mga tatay na may hawak na itak. Eksakto namang lumitaw si Mang Tino mula sa likuran ko. At tulad nga ng dati, kalmado lamang siya. Bitbit ang kanyang sako na tila laging handa. Lumapit siya sa putikan at tinignan ang mga bakas ng kuko. "Sir Gakay," bulong ni Tino. "Alam ko kung saan ang daan nito. Nararamdaman ko ang amoy niya sa hangin. Doon tayo sa may lumang sapa sa dulo ng subdivision. Sigurado akong nandun ang bata." Dahil sa taranta at kagustuhang mahanap si Junjun ay sumunod kami kay Tino. Pinangunahan niya ang grupo at kahangahangang bilis niya sa dilim. Kahit masukal ang daan at madulas ang putikan ay parang alam niya kung saan tatapak. Para siyang may sariling radar sa gitna ng gubat. Dito tayo dumaan," sigaw ni Tino habang tinuturo ang isang masikip na trail. Halos 2 araw kaming nag-ikot sa paligid ng sapa at sa loob ng malalim na puno ng balete. Pagod na ang mga kasama ko. Ang iba naman ay sugat-sugat na ang braso dahil sa mga tinik. Pero sa bawat lugar na itunuro ni Tino, wala kaming makita. Walang bata, walang bakas, walang kahit na anong senyales. "Tino, sigurado ka ba rito? Kanina pa tayong paikot-ikot, parang bumabalik lang tayo sa pinanggalingan natin." Reklamo pa ni Gardo. "Nararamdaman ko siya. Malapit na tayo," laging sagot ni Tino. Pero sa tuwing pupunta kami sa itinuturo niya, laging nauuwi sa wala. Doon nagsimulang gumana ang isip pulis ko, Papa Dudut. Napansin ko na habang ginigiya kami ni Tino palayo sa subdivision, paminsan-minsan siyang lilingon sa likuran namin nang may kakaibang ngiti. Parang sinasadya niyang iligaw kami. Parang may oras siyang hinihintay.
At nang sandaling tumigil kami para uminom ng tubig ay napansin ko ang isang bagay sa sako ni Tino. May bahid ito ng putik pero hindi lang putik sa gubat. May maliliit na hibla ng tela na sumasabit sa pagkakatali ng sako. Ang kulay, dilaw. Katulad ng kulay ng t-shirt na suot ni Junjun bago siya nawala. Nanlamig ako, Papa Dudut. Gusto ko siyang kumprontahin noon din pero kailangan kong maging maingat. Maraming kaming kasama at madilim pa ang paligid. Kung totoo ang hinala ko ay si Tino ay hindi lang basta tracker. Siyang mastermind sa likod ng lahat ng ito. Bumalik kami sa subdivision ng Bigo, iyak ng iyak si Aling Perla. Ang buong komunidad ay balot ng takot at galit. Pero habang ang lahat ay abala sa pag-aliw sa ginang, nakita ko si Tino na dahan-dahang naglalakad patungo sa kanyang bahay sa dulo ng kalsada. Papadudot ang hinala ay parang anay. Kapag nagsimula ng kumain sa isipan mo ay hindi ka na patatahimikin hanggang sa gumulo ang buong tiwala mo sa isang tao. Nang gabing yon matapos ang pagkawala ni Junjun, hindi na ako makatingin ng diretso kay Tino. Ang bawat kilos niya, ang bawat buntong hininga niya ay parang may kasamang malansang amoy na hindi ko na maaatim. Bandang 1:00 ng madaling araw ay nagpasya kaming magpahinga muna sa isang lumang waiting shed malapit sa boundary ng Phase 2 at Phase 3. Pagod na ang lahat. Sina Enteng at Gardo ay halos nakatulog na ng nakaupo. Ang mga itak nila ay nakalapag lang sa simento. Pero si Tino, nakasquat lang siya sa isang sulok, yakap-yakap pa rin ang kanyang malaking sako na tila ba ito na ang pinaka-importanteng kayamanan sa mundo. Tino, magpahinga ka muna. Sabi ko habang nag-aalok ng biskwit. Ilapag mo muna ang sako mo at mukhang mabigat na masyado ah. Salamat Sir Sakay, pero okay lang ako. Sanay ang balikat ko rito. Sagot niya nang hindi tumitingin sa akin. Ang boses niya ay parang galing sa isang tuyong lalamunan. Hindi kalmado pero may halong igting. Maya-maya ay tumayo si Tino para umihi sa madilim na bahagi ng mga puno ng saging sa likod ng shed. Iniwan niya ang sako sa sahig pero nakasandal ito sa poste. Ito na ang pagkakataon ko, Papa Dudut. Ramdam ko ang kaba sa dibdib ko. Hindi kaba ng isang pulis na haharap sa barilan, kundi kaba ng isang tao. Napakaramdam ay bubuksan ang pinto ng impyerno. Dahan-dahan akong lumapit, Papa Dudut. Habang papalapit ako, ang unang sumalubong sa akin ay ang amoy. Hindi lang ito amoy ng dumi o pawis, ito ay amoy ng tuyong dugo na hinaluan ng matapang na kamangyan. Yung ginagamit sa mga punerarya at sa mga ritual ng albularyo. Pero ang mas malalim pang amoy, Papa Dudut, amoy ng bulok na karne na pilit tinatago ng bango ng mga tuyong dahon. Inabot ko ang tali ng sako, gawa ito sa makapal na abaka na may mga buhol-buhol na kakaiba ang itsura. Pero bago ko pa man mahawakan ng buhol, ang sako ay biglang gumalaw. Hindi lang ito simpleng kislot, parang may bagay sa loob na humihinga ng malalim. O isang nilalang na nag-uunat ng mga buto. Narinig ko ang isang mahinang kaluskos mula sa loob. Kalasikas, kalasikas. Parang tunog ng mga kuko na kumakamot sa sako. Sir Sakay, halos tumalon ang puso ko sa lalamunan ko. Nakatayo na sa likod ko si Tino. Hindi ko man lang narinig ang kanyang yabag. Ang dilim ng gabi ay tila pabor sa kanya. Parang bahagi siya ng anino. Tino, may langgam kasi. Baka pasukin itong gamit mo. Pagdadahilan ko na pilit na pinapakalma ang aking boses pulis. Alam mo talaga ang laman nito?
Bakit parang gumagalaw? Tumingin si Tino sa akin. Sa ilalim ng malabong liwanag ng buwan, ang kanyang mga mata ay tila nagbago. Hindi na ito yung matang tahimik at parang may kung anong apoy na nagniningas sa loob nito. Anting-anting lang po ito, sir. Mahina niyang sabi habang dahan-dahang kinukuha ang sako at sinasabit muli sa kanyang balikat. Sa lugar na gaya ng Sitio Sombrero ay hindi sapat ang itak o baril. Kailangan mo ng panabla sa mga maligno. Ang sako na ito ay nagpoprotekta sa akin at sa inyong lahat. Proteksyon? Tanong ko. Pero amoy dugo, Tino, at may nakita kong hibla ng dilaw na tela kanina. Kay Junjun ba yon? Tumahimik ang paligid, Papa Dudut. Ang mga kuliglig ay tila tumigil sa paghuni. Isang mahabang saglit kaming nagtitigan. Akala ko ay susugod siya, akala ko ay eto na ang katapusan ko, pero bigla siyang ngumiti. Yung ngiting hindi umaabot sa mga mata. Marami pong dilaw na tela sa mundo, Sir Sakay. Baka guni-guni nyo lang po yun dahil sa pagod. Ang sabi niya habang dahan-dahang hinahaplos ang gilid ng sako. Sa puntong yon ay parang naramdaman ko na ang sako ay sumasabay sa pintig ng kamay niya. Huwag po kayong mag-alala. Ang mahalaga ay ligtas tayo habang kasama ko kayo. Hindi ako nakasagot. Alam ko sa loob-loob ko na nagsisinungaling siya. Ang anting-anting na sinasabi niya ay hindi para sa proteksyon namin, kundi para sa isang bagay na mas madilim. Habang naglalakad kami pabalik ay hindi ko na maalis ang tingin sa sako. Tuwing tatama ang flashlight ko rito ay parang nakakakita ako ng mga hugis sa loob. Hugis ng maliliit na kamay o baka naman likha lang yon ng aking takot. Ang alam ko lang, Papa Dudut, ng gabing yon ay hindi ako nakatulog. Ang amoy ng kamangyan at bulok na karne ay tila kumapit sa aking balat. At ang bawat pikit ko, naririnig ko ang kaluskos sa loob ng sako ni Tino. Ang katanungang bumabagabag sa akin ay tao pa ba ang kasama ko o isang halimaw na nagpapanggap na tagapagtanggol? Papa Dudut, hindi na ako nakapaghintay sa tamang panahon. Ang kutob ko ay parang sirena ng patrol car na hindi tumitigil sa pag-atungal sa loob ng ulo ko. Nang sumunod na gabi ang oras na aming usapan para sa ronda ay nagpasya akong maging anino. Isunuot ko ang aking itim na jacket, iniwan ang aking flashlight at dahan-dahang gumapang patungo sa dulo ng kalsada. Sa bahay ni Tino. Ang bahay niya ay nasa dulo, halos nakasandal na sa pader ng gubat. Napakatahimik, Papa Dudut. Walang ilaw sa loob pero may naaaninag akong kakaibang liwanag mula sa kanyang likod bahay. Paikot akong dumaan sa mga puno ng saging. Dahan-dahan. Tinitiyak na walang tuyong dahon na malulutong sa ilalim ng aking mga paa. Doon ko siya nakita. Nakatayo si Tino sa gitna ng isang bilog na gawa sa abo. Sa harapan niya ay may 7 itim na kandila na nagniningas kahit na walang hangin. Ang apoy nito ay hindi kulay orange, kundi lila na tila sumasayaw sa ritmo ng kanyang bulong. Nakabukas ang kanyang malaking sako sa kanyang paanan at doon ay lumabas ang amoy ng pumatay sa gutom ko. Ang amoy ng kamangyan at ang nabubulok na laman. Ilihim ang kilos. Takpan ang mata. Ang anino ko'y maging kapa. Bulong ni Tino. Ang boses niya ay hindi na boses ng tao, Papa Dudut. Para itong 2 boses na pinagsama. Isang matanda at isang hayop. Sa bawat salitang binibigkas niya ay nararamdaman ko ang isang kakaibang sensasyon. Sa paningin ko ay biglang lumabo. Akala ko ay may hamog lang, pero hindi. Para akong nilalagyan ng manipis na tela sa ibabaw ng aking mga mata. Ang paligid ay nagmukhang out of focus
At kahit na anong kuskus ko sa aking mata ay tila lalong kumakapal ang ulap na tumatakip sa aking paningin. Tagabulag, huling bulong ni Tino bago niya hinipa ng mga kandila. Sa isang iglap ay nawala ang ulap sa mata ko. Pero kasabay ng pagdilim ng kandila, nawala rin si Tino. Wala na siya sa gitna ng bilog. Ang tanging naiwan ay ang usok ng amoy asupre. Nanlamig ang buong katawan ko. Ito na ba yung sinasabi ni tatay noon? Ang kakayahang maglakad sa gitna ng mga tao nang hindi ka nakikita. Hindi pa ako nakakabawi sa gulat nang biglang niyanig ang katahimikan ng sitio Sombrero. Sabay-sabay na tumunog ang mga alarm sa 3 magkakaibang bahay sa Phase 2. Isang segundo lang ang lumipas ay narinig ko na ang sigawan ng mga tao. Ang sigbin! Ang mga sigbin lumulusob! Tumakbo ako pabalik sa main road. Doon ay nakita ko ang isang eksenang parang kinuha sa impyerno. Ang mga residente ay naglabasan. May dalang mga sulo at itak, pero ang takot sa kanilang mga mata ay hindi mabubura ng apoy. Sa gitna ng kalsada ay nakita ko sila 3 malalaking aso. Pero hindi sila ordinaryong aso, Papa Dudut. Ang laki nila ay parang mga batang baka. Ang kanilang mga mata ay nagbabaga sa pula. At ang kanilang pag-ungol ay tila tunog ng bakal na kinikiskis sa simento. Mabilis silang nagtatakbuhan pabalik-balik sa gitna ng kalsada. Tila tinatakot ang sino mang lalapit. Abulin nyo! Huwag niyong hayaang makalapit sa mga bata! Sigaw ni Mang Karding habang iwinawagayway ang kanyang sulo. Halos lahat ng mga tanod at mga lalaki sa subdivision ay sumunod sa mga aso patungo sa madilim na bahagi ng creek. Nagkakagulo na ang lahat, hiyawan dito, takbuhan doon. Pero ako, Papa Dudut, tumigil ako sa gitna ng kalsada. May napansin akong hindi tama. Habang ang lahat ng atensyon ay nasa mga asong nagwawala, napatingin ako sa mga kabahayan na naiwan. Doon ko nakita ang isang bagay na nagpabilis ng tibok ng puso ko. Ang pinto ng bahay ni Aling Nena dahan-dahang bumukas, pero wala namang tao. Wala ring hangin. Sinundan ko ng tingin ang mga pinto. Ang bahay ni Mang Jose bumukas din ang trangka. Click, click. Parang may isang invisible na kamay na pilit na binubuksan ang bawat pasukan. At doon sa putikan sa tapat ng mga pintong yon, nakakita ako ng mga bakas ng paa. Hindi bakas ng aso kundi bakas ng tao na nakayapak. Pero ang nakakatakot, ang bakas ay lumilitaw sa putik pero wala kang makikitang taong nakatayo roon. Naisip ko kagad si Tino. Naisip ko ang orasyong narinig ko kanina. Ang mga sigbin na nagwawala sa kalsada ay distraction lang sila. Habang ang buong sitio Sombrero ay abala sa paghabol sa mga anino, may isang halimaw na hindi nakikita ang dahan-dahang pumapasok sa loob ng aming mga tahanan. Tino? Bulong ko sa sarili ko habang hinahawakan ko ng mahigpit ang aking batuta. Papadudot sa gitna ng madilim na kagubatan, nakita ko ang anino ni Tino na dahan-dahang nagkakahugis. Hindi siya kumukuha ng gamit. Sa halip ay nakita ko siyang may hawak na isang kakaibang itak. Isang itak na yari sa tanso at may ukit na mga krus. Mamatay kayo, salot! Sigaw ni Tino. Sa isang iglap tinaga ni Tino ang malalaking nilalang. Isang itim na dugo ang tumalsik sa paligid at ang sigbin ay nagsimulang matunaw sa lupa. Napatay lahat ni Mang Tino ang mga sigbin. Doon siya nagtapat sa akin habang hingal na hingal siya. Sir Sakay, ang angka namin ang tinalagang tagapagtanggol laban sa kanila. Ang tagabulag ay hindi para sa krimen, kundi para hindi matakot ang mga tao sa tunay na anyo ng labanan. Ang sako ko, hindi ito puno ng nakaw,
Puno ito ng mga labi ng mga napatay kong salot para hindi sila muling mabuhay. Sa huling gabi ng pananalasa, nagtungo kami ni Tino sa pinakasentro ng subdivision. Doon ginawa niyang isang huling ritual. Ginamit niya ang lahat ng lakas para maglatag ng isang bakod o proteksyon. Nakita ko siyang lumibot sa buong sitio Sombrero, nagtanim ng mga mahihiwagang bato at nagwisik-wisik ng langis habang bumubulong ng orasyon. Huling gabi na ito, Sakay. Sabi niya sa akin habang ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon dahil sa pagod. Pagkatapos nito ay hindi na sila makakabalik dito. Pero kailangan ko na ring umalis. Ang misyon ko ay tapos na rito. Ang totoo nga, Papa Dudut. Pagkatapos ng gabing yon, tumigil ang lahat ng ingay. Wala nang nawalang hayop. Wala nang kalusko sa bubong. Ang sako ni Tino ay naiwan sa gitna ng kalsada. Puno na lang ng mga tuyong dahon at abo. Simula noon ay hindi na namin nakita si Mang Tino. Naglaho siyang parang bula kasabay ng mga anino ng bundok. Marami nagsasabi na baka lumipat siya sa ibang lugar na may banta rin ng sigbin. Pero para sa akin, tuwing nagroronda ako bilang Chief Tanod, lagi akong tumitingin sa mga anino at bumubulong ng pasasalamat. Ang aral ko rito, Papa Dudut, ang tagabulag ay hindi laging masama. Minsan kailangan bulagin ang ating mga mata sa takot para makita natin ang tunay na kabutihan ng isang tao. Si Tino ay isang bayaning hindi nagangad ng palakpak. Isang aninong nagbantay sa amin habang kami ay natutulog. Maraming salamat sa oras, Papa Dudut. Hanggang dito na lamang ang sulat ko. Lubos na gumagalang, Sakay. Nakakaantig at punong-puno ng aral ang kwento mo, Lolo Sakay. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng karanasang ito na tiyak na nagpataas ng balahibo ng ating mga listeners. Alam mo, habang kinekwento mo ang ginawa ni Mang Tino, naisip ko na madalas sa buhay ay humuhusga tayo base sa kung ano lang ang abot ng ating paningin. Si Mang Tino ay gumamit ng tagabulag. Hindi para manakit kundi para gawin ang kanyang tungkulin ng tahimik. Ganon din sa totoong buhay. Marami mga tao sa paligid natin ang gumagawa ng kabutihan nang walang kamera, walang post sa social media at walang hangad ng pasasalamat. Sila yung mga taong handang magsakripisyo sa kadiliman para lang tayo ay makatulog ng mahimbing hanggang sa magliwanag. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.
sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa